Oras na ng uwian. Natigilan si Zhang Godong. Para siyang nakarinig ng isang bagay na imposible. Oras ng uwian. Pay pero may emergency. Kailangan ba ng agarang pagsagip? Tanong ko. Hindi naman. Stable naman sa ngayon ang vital signs ng pasyente. Pero komplikado ang sitwasyon, gusto sana naming hilingin na. Kung hindi naman pala emergency, pinutol ko ang sasabihin niya. Kung ganun, paki-schedule na lang sa oras ng trabaho ko. Kinuha ko ang bag ko. Nilagpasan ko siya, at nag-iwan ng isang salitang nagpatulala sa kanya. Direktor, sumunod lang tayo sa patakaran. Isa rin niyang uri ng medical ethics. Ito ang unang beses na nakalabas ako ng ospital nang hindi pa lumulubog ang araw. Hinatak ng gininto ang takip silim ang aking anino. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, may matamis na lasa ng kalayaan ang hangin. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula sa estudyante kong si Lizzie. Sir, okay lang po kayo. Itong masigasig at matuwid na binatang ito. Siguradong may naramdaman sa kaguluhan sa department. 2 salita ang isinagot ko sa kanya. Okay lang. Tapos, dinagdagan ko pa. Magpahinga ka na ng maaga. Pinatay ko ang cellphone. Napangiti ako. Oo, model. Ayos lang ako. Sila ang may problema. At malapit na, sila naman ang mamamroblema. Dahil sa on time, napag-uwi ko. Para itong isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Sa simula, gumawa lang ito ng maliit na alon na halos hindi napapansin. Pero sa loob lang ng 1 linggo, ang maliit na alon ay naging dambuhalang tsunami. Sa schedule ng mga operasyon sa Cardiac Surgery Department, delay ay ang listahan ng mga mahihirap na operasyon na ako ang magsasagawa. Ay siksikan na at puno hanggang sa susunod na buwan. Ibig sabihin nito, maraming pasyente na kailangan na ng agarang operasyon ang kailangang maghintay ng hindi bababa sa 3 linggo pa. Para sa mga pasyenteng may sakit sa puso, ang bawat araw ng paghihintay ay nangangahulugan ng karagdagang panganib na hindi mo inaasahan. Noong hapong iyon, paglabas ko ng opisina, hinarang ako ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Director Chen, bakit hindi pwedeng gawin ng mas maaga ang operasyon ng tatay ko? Hindi na niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Bago pa man ako makapagsalita, mabilis na humakbang si Lizzie sa pagitan namin para paghiwalayin kami. Tita, huminahon po kayo. Mag-usap po tayo ng maayos. Puno na po ang schedule ng operasyon ni Sir. Puno na po talaga. Paano naman biglang napuno? Ang sabi sa akin, hindi naman daw ganito dati. Dahil sa lakas ng boses niya, pinagtinginan na kami ng mga pamilya ng ibang pasyente sa hallway. Bigla na lang, lahat ng mata ay nakatuon sa akin, puno ng pagtatanong at pagtataka. Tiningnan ko ang bal-isang babae, pero kalmadong-kalmado ako. Isa lang akong ordinaryong doktor na sumusunod sa mga patakaran ng ospital. Ang dahilan ng lahat ng ito ay hindi ko pinansin ang gulo. Dumiretso ako sa elevator. Sa likuran ko, sinusubukan ni Lizzie na pakalmayan ang pamilya. Halos kasabay noon, tumawag ang department head na si Zhang Godong. Sa kabilang linya, ang boses niya ay nagmamakaawa. Chen Lin Yuan, nakikiusap ako sa'yo. Mag-overtime ka naman ngayong gabi. Yung anak ng pasyente kanina. Halos gibay na ang opisina ko. Nagmamaneho ako noon. Ang sarap ng hangin ng gabi mula sa bintana. Lumiko ako papunta sa parke. Para samahan ng anak kong maglaro sa slide na matagal na niyang gusto. Sa oras ng trabaho ko, ako ang pinaka-efficient sa buong ospital, kalmado kong sagot. Alam na alam ninyo yan. Alam ko, pero hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kung ganun, kailan, tanong ko pabalik. Panahon na ba para hayaan kong lumaki ang anak ko nang wala ako sa tabi niya, para lang takpan ang mga butas na hindi ko naman responsibilidad? Natahimik siya sa kabilang linya. Binaba ko na ang telepono. Mula sa slide, narinig ko ang tawa ng anak ko na parang tunog ng mga kampanilya. Gaano nakatagal mula noong huli akong ganito, sa dapit hapon. Kasama siyang ine-enjoy ang panandaliang kapayapaan na to. Kinabukasan, ang mismong hospital director ang tumawag para kausapin ako. Sa opisina ng director, may nakasalang na mamahaling dahong pauti sa isang zesha teapot. Ang director mismo ang nagsalin ng tsaa para sa akin na may matinding pighati sa mukha. Lin Yuan, ako ang nagangat sa'yo. Ang galing mo, ang pagkatao mo. Ako ang pinaka nakakakilala. Ikaw ang laging ipinagmamalaki ng ospital natin. Una niya akong binigyan ng papuri. Itinaas ko ang tasa ng tsaa. Dahan-dahan kong hinaypan ng mainit na hangin mula sa tasa, hindi ako nagsalita. Pero ano ba ang nangyayari sa iyo nitong huli? Maraming pasyente ang naghihintay na iligtas mo. Napakabigat naman ng paratang na iyan, Director. Hindi ako nagpapadala sa personal na emosyon. Mahigpit ko lang na sinusunod ang labor code at mga patakaran sa oras ng trabaho na itinakda ng ospital para sa amin. 8 oras na trabaho, papasok at uuwi sa tamang oras. Maaari ko bang malaman, ano po ang nagawa kong mali? Natigilan siya sa sinabi ko, at medyo sumama ang kanyang mukha. Ang mga regulasyon ay nakasulat lang, pero ang mga tao ay buhay. Tayong mga doktor, ano ba ang pinakamahalaga? Ang etika sa pagdodoktor. Itinaas ko ang aking mga mata. Matalim ang tingin sa likod ng salamin na may gintong frame habang sinusuri siya. Ang aking etika sa pagdodoktor ay naipapakita sa loob ng 8 oras. Ginagamit ko ang 200% ng aking focus at kasanayan upang magligtas ng mga buhay, at hindi ako nagkaroon ng kahit isang pagkakamali. Huminto ako sandali, bahagyang sumandal paabante.
Tinitigan ko siya sa mata, at dahan-daang sinabi ang bawat salita. Ang aking etika sa pagdodoktor ay hindi ginagamit para sa kawalan ng kakayahan at kasakiman ng ilang tao. Para walang bayad na pagtakpan at ayusin ang mga butas at gulo na nilikha nila sa pamamahala ng ospital. Agad na naging kulay abo ang mukha ng direktor. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makahinga. Agad kong kinuha ang aking telepono at binuksan ng isang litrato. Itinulak ko ito sa harap niya. Iyon ay isang screenshot ng post ni Wang Kai. Nakasandal siya sa isang bagong-bagong puting mamahaling sasakyan, suot ang kanyang salaming pang-araw. Nakangiti siya na parang nanalo sa loto. Ang oras ng pag-post ay kinabukasan pagkatapos niyang makuha ang 50,000 bonus. Direktor, tingnan ninyo, ang buhay ni Chief Wang ay napaka-formal. Samantalang ako, isang bihasang manggagawa na tumatanggap lamang ng 3,000 pisong subsidy, ay marahil karapat-dapat lamang sa pakiramdam ng pagsasakripisyo anumang oras. Halatang bumigat ang paghinga ng direktor. Tumingin siya sa nakakasilaw na litrato sa screen ng telepono. Ilang beses gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit wala ni isang salita ang lumabas. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila nagyelo. Alam kong tapos na ang usapang ito. Direktor, kung wala na pong ibang bagay, magre-rounds na po muna ako. Tutal, oras pa po ng trabaho ko. Tumayo ako, inayos ko ang aking puting coat, habang nakaharap sa direktor na ang mukha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng putla at galit. Bahagya akong tumango, tumalikod ako at umalis. Iniwan ko siyang mag-isa, kasama ang kanyang tasa ng tsaa na unti-unting lumalamig. Ang pag-uusap na iyon sa direktor ay malinaw na hindi nagkaroon ng epekto na gusto niya. At ang pag-uwi ko sa tamang oras ay mula sa isang personal na kilos. Ay naging isang tahimik na protesta. Nang makita na hindi gumagana ang mahigpit na paraan, sinimulan ni Wang Kai ang malambot na paraan. O mas tamang sabihin, isang tusong paraan. Agad-agad, sa internal forum ng ospital, isang anonymous na post ang lumitaw. Ang pamagat ay, ilantad ang tunay na pagkatao ng isang kilalang technical expert. Para nga ba talaga sa mga pasyente? Ang nilalaman ng post ay puno ng parinig. Walang pangalang binanggit sa buong post, ngunit alam ng lahat ng nakabasa na ang tinutukoy na technical expert na nag-iinarte, nagpapaka-big shot, at walang pakialam sa buhay ng mga pasyente para sa pera, ay ako. Sa post ni Chen Lin Yuan, pinalabas niya akong isang walang pusong doktor na nasilaw sa pera at walang etika sa propesyon. Sinabi niyang sinadya kong antalahin ang mga mahihirap na operasyon dahil hindi ako kontento sa subsidy. Ginawa ko raw bargain ng cheap ang mga pasyente sa pakikipagnegosasyon sa ospital. Biglang nagkagulo ang comment section. May mga staff mula sa admin na hindi alam ang totoong nangyari na galit na inakusahan akong walang malasakit sa kapakanan ng lahat. May mga doktor din mula sa ibang departamento na hindi rin alam ang sitwasyon na nanghinayang. Akala nila nagpadala ako sa emosyon ko. Siyempre, may mga kasamahan din ako sa cardiac surgery na nagtanggol sa akin, pero agad din silang natabunan ng mga komento. Bigla, ako ang naging pinakasikat na tao sa buong ospital. Pero sa isang napakakahiyahiyang paraan. Habang naglalakad ako sa ospital, ramdam na ramdam ko ang mga kakaibang tingin na ipinupukol sa akin. May halong paghamak, panghihinayang, at tuwa sa aking kapahamakan. Tanghali ng araw na iyon, pumunta ako sa kantin para kumuha ng pagkain. May ilang babae mula sa administrative office na nagkukumpulan. Pinagtitinginan nila ako at pinag-uusapan. Hindi gaanong malakas, hindi rin naman mahina ang boses nila. Sapat lang para marinig ko. Siya yun, di ba? Mukha pa namang tahimik, hindi mo aakalaing ganyan pala siya kasama. Oo nga, narinig ko maraming pasyente ang naantala dahil sa kanya. Nang aabuso dahil lang magaling siya. Mga taong ganyan ang pinaka-nakakatakot. Sakto namang dumating si Wang Kai, may dalang tray ng pagkain. Dumaan siya at tumigil sa tabi ko na may seryosong ekspresyon. Dr. Chen, huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi nila. Naiintindihan ko kung nagagalit ka, pero ang umabot sa ganito. Nasisira ang reputasyon ng ospital, at hindi ito maganda para sa ating dalawa. Hindi ba? Umakto siyang tagapamayapa, na para bang wala siyang kinalaman sa lahat ng gulo. Agad na mas lalong napako sa amin ang mga tingin ng lahat. Hinihintay ng lahat kung ano ang magiging reaksyon ko. Magagalit ba ako? O ipagtatanggol ko ang sarili ko? Wala akong ginawa, ni hindi ko nga siya tinignan. Kalmado lang akong kumuha ng pagkain ko. Dala ang aking tray, dir-diretso akong naglakad palayo sa kanya. Naghanap ako ng tahimik na sulok at umupo. Ang kamay niyang nakaamba, ang kamay na sana'y tatapik sa balikat ko, ay nanatiling nakabitin sa hangin sa sobrang hiya. Agad na namula ang mukha niya sa galit. Ang pagbabaliwala ay isang sandatang mas matindi pa kaysa sa anumang ganti. Ang sarap ng kain ko ng tanghalian na iyon. Samantalang si Wang Kai, sa harap ng lahat, ay naging isang katawa-tawang payaso. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng epekto ang panggigipit ng opinyon ng publiko. Ilang mga kasamahan ko na dati ay maayos naman ang pakikitungo, ay nagsimulang umiwas sa akin, sinasadya man o hindi. Kapag nagkakasalubong kami sa hallway, mabilis lang silang tatango. Hindi na sila nangangahas na makipag-usap sa akin ng matagal tulad ng dati. Ang buong cardiac surgery department ay tila nababalot sa isang mabigat na atmosfera. Galit na galit si Lizzie. Hawak niya ang kanyang telepono.
Gusto niyang pumunta sa forum para makipagtalo sa mga taong iyon at ilabas ang tungkol sa pagnanakaw ni Wang Kai ng 50,000 pisong bonus. Pinigilan ko siya, huwag mo silang pansinin. Tumingin ako sa binatang ito na may nag-aalab pa ring apoy sa mga mata at mahina kong sinabi. Lalabas din ang katotohanan. Kung makikipagtalo tayo ngayon, magmumukha lang tayong guilty. Pero, Doc, sobra namang masasakit ang mga sinasabi nila. Wala silang kaalam-alam kung gaano kalaki ang isinakripisyo ninyo para sa mga pasyente noon. Alam ko, sapat na yun. Tinapak ko ang balikat niya. Hayaan na lang natin sila. Kung gaano kakataas lumipad, ganoon din kalakas ang iyong pagbagsak. Kahit yan ang sinasabi ko, kung sasabihin kong hindi ako naapektuhan. Nagsisinungaling ako, ang ihiwalay ka ng lahat. Ang Sir-an ka, walang sino man ang hindi talaga matitinag. Pinipigilan ko lang ang lahat ng emosyon ko sa ilalim ng maskara ng pagiging kalmado at rasyonal. Ang pagbabago ay nangyari sa isang hindi inaasahang lugar. Isang araw, habang inaabot sa akin ni Head Nurse Zhang ang mga surgical instrument. Sinamantala niyang walang nakatingin at pabulong na nagsalita sa akin. Director Chen, huwag niyo na pong pansinin ang mga chismis na yan. Naniniwala po kaming lahat sa inyo. Kung anong klaseng tao kayo. Kami pong mga araw-araw na kasama ninyo sa operating room ang pinaka-nakaalam. Isang simpleng pangungusap, na parang isang mainit na agos na biglang bumuhos sa nagyayelo kong puso. Pero may mas malaki pa palang sorpresa. Hindi ko alam kung sino. Pero may nag-post sa internet ng mga nagawa ko noon. Nandoon yung minsan, para sa isang ina na halos maubusan ng dugo sa panganganak. Lumaban ako ng 36 na oras para lang mailigtas siya mula sa kamatayan. Nandoon din ang lumang balita na ako mismo ang gumastos para sa operasyon ng isang bata mula sa mahirap na pamilya. At higit pa roon, may ilang pamilya ng mga pasyenteng ginamo ko na, matapos makita ang mga paninira sa forum ng ospital, ay kusang loob na lumantad at ginamit ang sarili nilang karanasan para ipagtanggol ako. Kung hindi dahil kay Director Chen, 3 taon nang patay ang asawa ko. Tagapagligtas siya ng buong pamilya namin. Sino ang maglalakas loob na sabihing wala siyang medical ethics? Ako ang unang hindi papayag. Ang anak ko ay nakakapasok ngayon sa eskwela ng masigla at malusog. Dahil lahat yan sa walang kapagurang pag-aaruga ni Director Chen noon. Kayong mga naninira sa likod niya. Hindi ba kayo kinukonsensya? Ang direksyon ng opinyon ng publiko ay unti-unting nagsimulang magbago. Parami ng parami ang mga tao na nagsimulang kumwestiyon sa sistema ng pamamahala at sahod sa ospital. Isang top-tier na surgeon, 3,000 lang ang allowance. Samantalang ang mga taga-admin, 50,000. Makatarungan ba yan? Pinipilit lang nilang mawalan ng gana ang isang mahusay na doktor. Suportahan si Dr. Chen. Dapat bigyan ng tamang sweldo at dignidad ang mga technical personnel. Ang masamang balak ni Wang Kai. Hindi lang nabigong ihiwalay ako, kundi nag-backfire pa sa kanya. Ang aking reputasyon at kakayahan ang naging pinakamatibay kong panangga at ang sentro ng issue ay bumalik sa kanya at sa hindi makatarungang sistema. Araw-araw pa rin akong pumapasok sa tamang oras. Umuuwi sa tamang oras. Pagkatapos ng trabaho, hindi na nauubos ang oras ko sa mga tawag at konsultasyon tulad ng dati. Nagsimula na akong magkaroon ng panahon para pag-aralan. Ang isang research tungkol sa pagpapabuti ng artificial heart valve na matagal ko nang isinantabi. Habang masama ang panahon sa labas, ang kalooban ko naman ay payapang-payapa. Hayaan silang magkagulo. Ang totoong bagyo, ngayon pa lang namumuo. Lumipas ang kalahating buwan. Dahil sa paglaylo ko, ang ospital ay nagsimula ng magkagulo. Ang mga mahihirap at delikadong operasyon sa cardiac surgery ay umabot na sa mahigit 3 buwan ang pila. Ibig sabihin, ang reputasyon at kita ng ospital ay kitang-kitang bumabagsak. Ang buong pamunuan ng ospital ay hindi na mapakali, parang mga langgam sa nag-iinit na kawali. At ako naman, ang naging mangingisdang kalmadong naghihintay sa tamang pagkakataon. Alam kong hinihintay nila akong bumigay. Habang ako, naghihintay ng pagkakataon para sa isang matinding dagok. Isang pagkakataon, isang gabi, sa paraang hindi ko inaasahan. Bigla itong dumating. Kring-kring. Ang nakakabinging tunog ng telepono ang gumising sa mahimbing kong pagkakatulog. Sunod-sunod na tawag mula sa direktor na para bang buhay ang nakasalalay. Walang gana ko itong sinagot. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang hindi pa naririnig na pag-aalala at takot sa kanyang boses. Chen Lin Yuan, bilis. Pumunta ka na sa ospital. May malaking nangyari. Anong nangyari? Tanong ko habang kinukusot ang mga mata kong antok pa. Malamig ang tono ko. Ang mayor, ang ama ng mayor, biglang nagkaroon ng aortic dissection rupture. Kada rating lang niya sa ospital natin. Napakadelikado ng sitwasyon. Aortic dissection rupture. Agad akong nahimasmasan. Isa ito sa pinakamapanganib na emergency sa cardiac surgery at napakataas ng mortality rate. Napakahirap ng operasyon. Lahat ng cardiac experts sa buong syudad ay tinawag para sa isang emergency consultation. Iisa lang ang conclusion nila. Sa ngayon, sa buong syudad, ikaw lang ang may higit sa 50% tsansang magtagumpay kung ikaw ang mag-oopera. 50% para sa mga kasamahan ko sa propesyon. Ang success rate na iyon ay halos isang himala na. Hindi ako umimik. Malinaw sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tawag na ito. Hindi ito isang ordinaryong emergency request. Isa itong alas. Isang alas na sapat para itumba ang buong lamesa. At sa ganitong kadramatikong paraan.
Ito ay iniabot sa aking mga kamay. Lin Yuan, narinig mo ba ako? Magpapadala ako ng sasakyan para sunduin ka. Hindi na kailangan, mahina kong sabi. Pagkatapos, ibinaba ko ang telepono. Sa isang iglap, tumahimik ang buong mundo. Lumipas ang 20 minuto pa, narinig ko ang biglaang pagpreno ng isang sasakyan sa ibaba. Lumapit ako sa bintana at bahagyang sinilip ang kurtina. Ang pribadong sasakyan ng direktor ng ospital, nakaparada sa tapat ng bahay ko. Ang direktor at si Wang Kai, para silang dalawang basang sisiw. Nakatayo sila sa malamig na hangin, isang nakatingala sa bintana ko. Hinahangin ng malakas ang kanilang mga damit dahil sa ihip ng hangin sa gabing iyon. Mukha silang kaawa-awa, hindi na sila tumawag muli. Tila natatakot silang tuluyan akong magalit, kaya nakatayo lang sila roon. Naghihintay, isinara ko ang kurtina, bumalik ako sa kama at nagkumot. Ipinikit ko ang aking mga mata, pero hindi ako makatulog. Alam kong ang dalawang tao sa ibaba, pati na ang matandang nag-aagaw buhay sa operating room, ay pare-parehong naghihintay sa desisyon ko. Lumipas ang halos isang oras, nakarinig ako ng mahinang pagtatalo mula sa ibaba. Siguro ay hindi na nila natiis. Muli akong lumapit sa bintana. Nakita ko si Wang Kai, na wala ang dati niyang kayabangan, may hawak na makapal na brown envelope. Habang nakayuko, may sinasabi siya sa direktor. Pagkatapos, pumasok silang dalawa, nauna ang isa, sa pasilyo ng gusali. Mabilis, may kumatok sa pinto, hindi ko ito binuksan. Tumigil ang pagkatok, mula sa labas, narinig ko ang pabulong na boses ng direktor. Lin Yuan, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Narinig ko ang pabulong na boses ng direktor mula sa labas, pero hindi pa rin ako gumalaw. Direktor Chen, maawin po kayo. Kasalanan ko po ang lahat ng nangyari noon. Nagkamali po ako ng pagkilala sa inyo. Huwag niyo na po sana akong patulan. Basta't pumayag lang po kayong tumulong. Lahat ay mapag-uusapan. Natahimik sa labas ng ilang segundo. Pagkatapos, isang makapal na sobra. Ang pilit na isinuksok mula sa ilalim ng pinto. Napatingin ako sa sahig, sa nakaumbok na sobra. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung alam nyo lang na haantong sa ganito, sana hindi nyo na sinimulan. Susuhulan nila ako. Anong tingin nila sa akin, kay Chen Lin Yuan? Naglakad ako, yumuko, at pinulot ang sobra. At saka ko binuksan ang pinto. Ang direktor at si Wang Kai na nasa labas, nakita akong buksan ang pinto. Agad na nagliwanag sa tuwa ang kanilang mga mukha. Kinukuskus ni Wang Kai ang kanyang mga kamay. Halos magkadikit-dikit na ang mga kulubot sa mukha niya sa sobrang ngiti. Tingnan po ninyo, ito po ay maliit na kabayaran lang sa lahat ng inyong paghihirap noon. Isang munting pasasalamat, hindi ko na siya pinatapos. Sa harap mismo nila, ang sobrang iyon, kasama na ang laman nito, ay diretsahan kong itinapon sa basurahan sa tabi ng pinto. Tapos na ang oras ng trabaho ko. Initigan ko ang kanilang mga ngiti na biglang nanigas, at sinabi ko sa boses na walang anumang emosyon. Tuluyang bumagsak ang mukha ng direktor. Humakbang siya pasulong. Puno ng desperasyon ang kanyang boses. Chen Lin Yuan, buhay ang nakataya rito. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin para kumilos ka? Anong kailangan kong gawin? Natawa ako, pero isang tawang hindi umabot sa aking mga mata. Pinagmasdan ko ang dalawang mukha nilang balisa at kaawa-awa. Dahan-dahan, salita bawat salita, ako naman ang nagtanong. Direktor, ang tanong na yan, ay dapat ako ang nagtatanong sa inyo. Pagkasabi niyan, hindi ko na sila tiningnan at tumalikod ako para isara ang pinto. Gusto ninyong mag-opera ko? Sige, tinalikuran ko sila ng buong determinasyon. At binigyan sila ng isang huling pangungusap. Pagkasikat ng araw, magkakaroon tayo ng pangkalahatang pagpupulong sa ospital. Doon tayo mag-usap ng hayagan. Isang malakas na kalabog ang narinig nang isara ko ang pinto sa likuran ko. Naiisip ko ang dalawang tao sa labas, sa gitna ng napakalamig na hangin. Kung gaano kapatla ang mga mukha nila ngayon. Samandal ako sa pinto, narinig kong papalayo ang kanilang mga yabag. Ngayong gabi, tiyak na maraming hindi makakatulog. Ang telepono mula sa opisina ng mayor. Malamang tatawag kada kalahating oras. At sa bawat tawag, para itong isang mabagal na pagpapahirap para sa direktor at kay Wang Kai. Nataranta na sila, tarantang-taranta na sila. Kinabukasan, alas 8:30 ng umaga. Puno ng tao ang pinakamalaking conference room ng ospital. Lahat ng mga opisyal mula middle level pataas, kasama ang mga direktor ng bawat departamento at mga head nurse ng buong ospital. Lahat ay naroon, walang ni isa mang lumiban. Bakas sa mukha ng lahat ang pinaghalong seryosong ekspresyon, pag-usisa, at kaunting pananabik. Alam nilang lahat kung ano ang dahilan ng pagpupulong na ito. Ang ama ng mayor ay nakahiga pa rin sa ICU, naghihintay sa pagtango ko, ang kaisa-isang taong makapagliligtas sa kanya. At ako, inilagay ko ang buong pamunuan ng ospital. Sa nagbabagang apoy, pumasok kami ni Lizzie sa conference room. Sa isang iglap, lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin. Hindi ako lumingon, diretso akong naglakad papunta sa unang hilera. Sa upuang para sa akin, at umupo. Umupo si Lizzie sa tabi ko. Ang kanyang batang mukha, dahil sa kaba at pananabik, ay bahagyang namumula. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Para siyang isang sundalong sasabak sa gyera. Nakakatakot ang katahimikan sa loob ng conference room. Kahit ang pagbagsak ng karayom sa sahig ay maririnig. Nakaupo ang direktor sa entablado.
Namumutla ang kanyang mukha at lubog ang kanyang mga mata. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ang katabi niyang si Wang Kai ay parang wala ng dugo sa mukha, hindi mapakali sa kanyang upuan. Walang tigil niyang pinupunasan ng tisyo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kinuha ng direktor ang mikropono. Tumikim siya, paus ang kanyang boses. Mga kasamahan, ipinatawag ko ang biglaang pagpupulong na ito ngayon. Dahil mayroon tayong isang napakahalaga at kagiat na usapin. Alam nating lahat, ang ama ng ating mayor ay nasa kritikal na kondisyon. Nahirapan siyang simulan ang sasabihin. Pagkatapos, bigla niyang iniba ang usapan at tumingin sa akin. Puno ng pagsusumamo ang kanyang tingin. Shenlin Yuan, alam ko na nitong mga nakaraang araw sa ilang mga kaayusan dito sa ospital. Nagkaroon ka ng sama ng loob. Pero, sana ay isaalang-alang mo kung ano ang mas nakabubuti para sa lahat at unahin mo ang buhay ng pasyente. Yan na naman ang para sa mas nakabubuti. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Agad akong tumayo at umakyat sa entablado. Napasinghap ang lahat. Kinuha ko ang USB drive mula sa kamay ni Lizzie. Isinaksak ko ito sa computer at binuksan ang PPT na ginawa ko buong magdamag. Lumiwanag ang unang pahina sa projector screen. Walang mga komplikadong chart, walang magagarbong salita. Tanging 2 malalaki at matingkad na pulang numero lamang, at 2 larawan na magkasalungat. Ang isa ay ang sobre ng 3,000 yuan na subsidy ko. Ang isa naman ay ang screenshot ng bank transfer ng 50,000 yuan na bonus ni Wang Kai. Ang screenshot na ito ay galing sa isang tauhan sa finance na hindi maganda ang loob sa kanya. At ipinadala ito sa akin ng hindi nagpakilala. Cardiothoracic Surgery Chief Physician Shenlin Yuan Special Project Subsidy, 3,000 yuan. Administrative Office Director Wang Kai Special Project Subsidy, 50,000 yuan. Nagkagulo ang buong silid. Diyos ko, ang laki ng diferensya. Sobra naman yan. Si Director Chen, isang buhay ang inililigtas sa bawat operasyon. 3,000. Samantalang yang si Wang Kai, maghapon lang nagkakape at nagbabasa ng dyaryo sa opisina. Bakit siya makakakuha ng 50,000? Korap, napaka-korap. Ang bulong-bulungan ay parang alon na. Biglang umugang sa buong conference room. Ang mukha ni Wang Kai. Agad siyang namutla na parang papel. Bigla siyang tumayo, habang nakaturo sa akin, nanginginig ang mga labi niya. Nambibintang ka, isa itong paninirang puri. Hindi ko pinansin ang desperado niyang pagtatangka. Kalmado kong tiningnan ang lahat ng kasamahan ko sa baba. Habang tinitingnan ng gulat, galit, at pagkadismaya sa kanilang mga mukha, dahan-dahan akong nagsalita. Ako si Shenlin Yuan, Chief Physician ng Cardiothoracic Surgery sa First Municipal Hospital. Nakatayo ako rito ngayon, hindi para sa sarili kong hinaing. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Tayo, ang mga medical staff na nasa front lines, ang ating mga kakayahan. Ang ating mga gabing walang tulog, talaga bang ganito na lang kababa ang halaga? Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw itong narinig ng bawat isa. Ang buong bulwagan, walang kibo. Lumipat ako sa susunod na slide ng PPT. Malinaw na nakalista doon ang 3 kong kondisyon. Ngayon, kung gusto ninyong hawakan ko ulit ang scalpel. Sige, may 3 akong kondisyon. Una, agad-agad. I publish sa buong ospital ang detalye ng lahat ng project subsidies at bonuses na ipinamahagi sa nakaraang taon. Bawat isang transaksyon ay dapat malinaw. Walang dapat makaligtaan. Pangalawa, si Wang Kai, ang director ng administrative office. At ang mga kaugnay na liderato ay dapat managot sa isyong ito ng di patas na pamamahagi ng benepisyo. Sa akin, at sa lahat ng frontline medical staff na hindi tinatrato ng patas, ay dapat silang hayagang yumuko at humingi ng tawad. Pangatlo, agad na buwagin ang kasalukuyang compensation committee na walang silbi at bumuo ng bago. Sa mga miyembro nito, ang mga kinatawan mula sa frontline clinical at medical staff ay hindi dapat bababa sa 50%. Kailangan nating bawiin kung ano ang dapat sa atin. Ang karapatang magsalita, bawat isang kondisyon, ay parang isang malakas na bomba na sumabog sa loob ng conference room. Ang mga batang doktor, nagsimulang magliwanag ang kanilang mga mata. Ang mga nurse na matagal nang nagtitimpi, nanggigigil na kinuyam ang kanilang mga kamao. Ang kamay ng direktor na may hawak ng mikropono ay nanginginig ng husto. Gusto niyang tumutol, gusto niyang tumanggi. Sakto noon, biglang nag-vibrate ng malakas ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen, na parang napaso. Bigla niyang iniwas ang kamay. Decline. Kitang-kita ko. Decline. Ang caller ID ay ang sekretarya ng mayor. Nanginginig niyang pinindot ang answer key. Nakalimutan niya pang lumayo, kahit hindi malakas ang boses sa telepono. Sa sobrang tahimik ng bulwagan, malinaw itong narinig ng mga nasa unang hanay. Director, pinapasabi po ng mayor sa inyo, na kahit anong mangyari, pakiusapan ninyo si Dr. Chen na gawin ang operasyon. Lahat ng kondisyon, pwedeng pag-usapan. Ang pangungusap na iyon ang naging huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Nang ibaba ng direktor ang telepono, para siyang naubusan ng lahat ng lakas. Walang gana niya akong tiningnan, at pagkatapos, kinuha niya ang mikropono, gamit ang buo niyang lakas. Pilit niyang binigkas ang ilang salita. Sa ngalan ng ospital, pumayag si Direktor Chen. Sa lahat ng kahilingan, sa isang iglap, bamalatang nakabibinging katahimikan sa buong lugar. Maya-maya, umugang ang isang dumadagundong na palakpakan.
Si Lizzie at ang isang grupo ng mga batang doktor ay napatalon sa tuwa. Pinatay ko ang PPT at tinanggal ang USB drive. Tumalikod ako at bumaba sa entablado. Naglakad ako papunta sa pinto. Lumingon ako sa direktor na tulala pa rin sa entablado. Kalmado kong sinabi, ngayon, ihanda nyo na ang operasyon. Pagkasabi ko noon, binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa labas, naghihintay sa akin si Lizzie kasama ang isang grupo ng mga batang doktor at nurse. Nang makita nila akong lumabas, ang kanilang mga tingin ay puno ng liwanag. Alam ko, mula sa sandaling ito, may mga bagay na nagbago na. Akala ko, ang tagumpay sa pampublikong negosasyon na ito ang magiging katapusan ng gulo. Pero minaliit ko ang kawalang hiyaan at pagmamatigas ng iba. Sa araw ng operasyon, pagkatapos kong gawin ang lahat ng paghahanda bago ang operasyon, pumasok ako sa operating room. Pagbukas ko pa lang ng pinto, naramdaman ko agad ang kakaibang tensyon. Bukod sa team ko, may isang hindi inaasahang bisita sa operating room. Si Zhao Dahai, isang propesor sa cardiac surgery mula sa isang nangungunang ospital sa kabisera. Siya rin ang matagal ko ng karibal sa larangan ng medisina. Magaling naman siya, pero makitid ang pag-iisip at mahilig umagaw ng kredito at magyabang. Hindi maganda ang reputasyon niya sa aming propesyon. Anong ginagawa niya rito? Nasa likod niya ang direktor at si Wang Kai, na may pilit at hindi natural ng ngiti sa kanilang mga mukha. Nang makita ako ng direktor, alanganin siyang nagsalita. Ipakikilala ko sa iyo, ito si Professor Zhao Dahai mula sa kabisera. Naisip namin, dahil napakahalaga ng operasyong ito, espesyal naming inimbitahan si Professor Zhao para magbigay gabay. Para doble ang kasiguraduhan, di ba? Doble kasiguraduhan. Napangisi ako sa isip ko. Hindi ito doble kasiguraduhan. Isa itong time bomb na malinaw na itinanim para sa akin. Tumingin sa akin si Zhao Dahai nang may pilit ng ngiti at inilahad ang kanyang kamay. Lin Yuan, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Nabalitaan kong nagkaroon ka raw ng kaunting problema rito. Hindi raw ma-schedule ang operasyon. Sakto, bakante ako, kaya dumaan ako para tulungan kang alalayan ang sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay puno ng mapagmataas na pag-aalok ng tulong at bahagyang pang-iinsulto. At ang salitang, alalayan, ay sobrang sakit sa tenga pakinggan. Agad kong nabasa ang kanilang plano. Kung magiging matagumpay ang operasyon, hahatiin niya ang kredito, o baka mas malaki pa ang makuha niya. Ang lalabas sa balita ay ang eksperto mula sa kabisera na kabayanihang sumagip sa sitwasyon, na nakipagtulungan sa lokal na doktor para gamutin ang ama ng mayor. Kung mabibigo ang operasyon, ang responsibilidad ay mapupunta sa akin, ang lead surgeon. Siya, bilang isang gabay na eksperto lang, ay ganap na makakaiwas sa sisi. At ang mas masama pa, kapag naging matagumpay ang operasyon, magkakaroon ng dahilan ng direktor at si Wang Kai na ituring siya bilang bagong awtoridad sa teknolohiya. Sa ngalan ng pagtulong sa City First Hospital na iangat ang antas ng teknolohiya, ay pananatilihin nila siya rito. Para tuluyan akong mapilayan, isang napakagandang plano. Tinitingnan ko ang tatlong lalaking ito na may kanya-kanyang maitim na balak at kumukulo ang dugo ko sa galit. Pero nanatiling kalmado ang aking mukha. Hindi ko kinamayan si Zhao Dahai. Tumango lang ako ng bahagya. Sige, dahil nandito kayo para mag-guide, pagpasensyahan na po ang abala, Professor Zhao. Umarap ako sa head nurse at ang boses ko'y hindi matitinag. Ihanda mo siya ng damit. Gagawin siyang first assistant. First assistant. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Zhao Dahai. Siya, isang malaking propesor galing sa kabisera, isang awtoridad na nirerespeto para mag-guide sa operasyon. Ay ginawa ko lang na isang assistant. Ito'y isang matinding kahihiyan. Akmang magrereklamo na siya, pero tumalikod na ako at naglakad papunta sa wash area. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong tumutol. Maghanda na para sa operasyon. Ang apat na malamig na salitang iyon ang nagdeklara sa operasyong ito. At ang hindi nakikitang digmaan sa loob ng operating room ay opisyal nang nagsimula. Nagsimula na ang operasyon. Sa ilalim ng shadowless lamp, hawak ko ang scalpel at hiniwa ang dibdib ng pasyente. Si Zhao Dahai, bilang first assistant, ay nakatayo sa tapat ko. Madilim ang kanyang mukha, at ang mga mata niya ay puno ng pagkasuklam at galit. Nagsimula siyang magutos-utos. Lin Yuan, takihan mo pa ng kaunti ang hiwa para mas malinaw ang makikita. Dahan-dahan sa paghihiwalay ng tissue dyan, baka masira mo ang nerve. Gamit ang tono ng isang nagtuturo sa estudyante, sinubukan niya sa harap ng team ko. Naitatag ang kanyang autoridad at kontrolin ang takbo ng buong operasyon. Nakarating ang operasyon sa pinaka-critical na yugto, kailangang i-block ang ascending aorta. At iset up ang cardiopulmonary bypass. Bigla na namang nagsalita si Zhao Dahai. Lin Yuan, iminumungkahi kong gamitin ang Deep Hypothermic Circulatory Arrest Technique. Kakalabas lang ng research paper ko tungkol sa technique na yan. Kung gagamitin natin dito, mas maganda ang magiging resulta at mas bago sa pandinig. Itinigil ko ang ginagawa ko. Tumingala ako. Sa likod ng aking goggles, malamig ko siyang tinitigan. Professor Zhao, sabi ko, bawat salita'y may diin. Nasa operating table tayo, hindi sa simulation table para sa research paper mo. Ang gagawin natin ay magligtas ng buhay, hindi mag-eksperimento. Pagkasabi ko noon, biglang nanlamig ang hangin sa operating room. Ito ay isang hayagang pagpapahiya sa mukha ni Zhao Dahai. Namula ang mukha niya na parang atay sa galit.
Nagpatuloy ang operasyon. Dumating na sa pinakamahalagang hakbang, ang pagtahi sa punit na aortic wall. Kailangang gumamit ng sinulid na mas manipis pa sa buhok para tahiin ang dingding ng ugat na sinipis ng pakpak ng tutubi. Ito ang aking espesyal na teknik, ang aking alas sa propesyon. Nang ako na mismo ang gagawa, para makabawi ng kahihiyan si Zhao Dahai. At para patunayan ang kanyang sarili, bigla niyang inagaw ang needle holder mula sa kamay ko. Ang ganitong kadelikadong trabaho, ako na ang gagawa. Mas may karanasan ako sa'yo. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. At yumuko na siya para mag-opera. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Huwag mong gagalawin. Pero, huli na. O baka dahil sa kaba. O baka sa pagmamadaling magpakitang gilas, ang kamay ni Zhao Dahai ay bahagyang nanginig, halos hindi mapansin. Pero ang isang panginginig na iyon, ang naging dahilan para ang matulis na dulo ng karayom na hawak niya ay lumihi sa dapat nitong daanan. Hindi ito tumagos, kundi hinilis nito ang marupok ng ugat. Isang mahina ngunit nakamamatay na tunog ng pagkapunit ang narinig. Ang matingkad na pulang dugo ay biglang bumulwak mula sa punit na parang rumaragas ang baha. Beep 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 beep. Sa monitor, dirdiretsong bumagsak ang blood pressure, kasabay ng isang matinis at nakabibinging alarma. Malubhang pagdurugo, bumagsak sa 60 ang BP. Pababa na rin ang heart rate. Sa loob ng operating room, biglang nagkagulo ang lahat. Ang mga mukha ni Lizzie at ng mga nurse ay biglang namutla, habang sa observation room, ang direktor at si Wang Kai na nanunood mula sa salamin at screen ay halos liparin ng kaluluwa sa takot. Nanlambot ang kanilang mga tuhod, muntik na silang mapaupo sa sahig. Hindi nila akalain na ang alas na kinuha nila para pabagsakin ako ay siya mismong magtutulak sa pasyente sa bingit ng kamatayan. Tumabi kayong lahat, isang sigaw na parang kulog sa gitna ng katahimikan. Ang umalingaw-ngaw sa magulong operating room. Tinulak ko si Zhao Dahai na natulala at hindi malaman ang gagawin. Inagaw ko ang posisyon bilang lead surgeon. Sa sandaling iyon, pumasok ang isip ko sa isang estado ng absolutong kalmado at walang emosyon. Walang oras para magalit, walang oras para manisi. Ang tanging nakikita ko ay ang palaki ng palaking punit, at ang linya ng buhay sa monitor na malapit ng mag-flatline. Suction, gauze, pressure, taasan ang bypass flow, malinaw, maikli, at hindi mapapasubalian ang mga utos ko. Ang team na kanina'y natataranta dahil sa boses ko ay biglang nakahanap ng katatagan. Para silang mga pyesa ng makina na muling humandar ng buong bilis. Perpekto ang pagtutulungan ni Lizzie at ng mga nurse. Ang matagal na nilang pagkakaintindihan ay lubusang lumabas sa pagkakataong ito. Ang pag-abot ng mga instrumento ay walang mintis sa tiyempo. Ang pagsunod sa utos ay eksakto at tama. Ang aking mga kamay ay mabilis at tumpak na kumikilo sa loob ng masikip at dagwang dibdib. Ang mga kamay na iyon, sa sobrang bilis ay tila nag-iiwan ng anino. Lahat ng mata ay nakatutok sa mga kamay ko. Nakalimutan na nilang huminga. Si Zhao Dahai ay nakatayo sa gilid, parang isang papel na nawalan ng kaluluwa. Mula sa pagkabigla, patungo sa panghihina ng loob. At sa huli, puro malamig na pawis na ang kanyang mukha. Pinapanood niya ang ginagawa ko. At ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tingin. Alam niya, sinira niya ang lahat, at mas alam niya, na ang ginagawa ko ay lampas na sa saklaw ng kanyang kaalaman. Huli na para sa mga karaniwang paraan ng pag-aayos. At imposible na ring magtagumpay. Sa sandaling iyon, dumaan sa isip ko ang 10 paraan, pero isa-isa ko ring tinanggihan. Sa isang kisap mata, isang napakatapang at halos imposibleng ideya ang pumasok sa isip ko. Nabuo sa isip ko, gagamit ako ng isang bago at improvised na teknik. Para may sigawa ang huling pag-atake na ito, hindi ko direktang tinahi ang punit. Sa halip, ginamit ko ang mga malulusog na tissue sa paligid para gumawa ng isang matalinong paglilipat. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng napakagaling na pag-unawa sa anatomy ng puso. At isang pambihirang husay sa pagtansya ng espasyo at puwersa. Wala pang 5 minuto, nang putulin ko ang huling sinulid, isang himala ang nangyari. Ang malakas na pagdurugo ay ganap na nakontrol. Ang nakamamatay na punit na iyon, sa paraang halos maihahalin tulad sa isang obra maestra, ay perpekto kong naayos at muling binuo. Ang blood pressure sa monitor, DC-8, nagsimulang tumaas. Blood pressure, 80. 95, 110. Stable na, bumalik na sa normal ang heart rate. Tumigil na ang pagdurugo, boses ni Lizzie. Puno ng matinding tuwa at hindi mapigil ang paghanga. Sa loob ng operating room, lahat ay nakahinga ng maluwag. May ilan pang ang napaupo na lang sa sahig. Tumayo ako, dahil sa sobrang pagod, medyo nagdilim ang paningin ko. Ang operasyon ay tagumpay. At ito'y isang perpektong tagumpay sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Hinubad ko ang surgical gown na basang-basa ng dugo at pawis at inihagi sa basurahan. Nilapitan ko si Zhao Dahai na para ng patay sa putla. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang mga labi, may gustong sabihin. Pero kahit isang salita ay walang lumabas. Kahihiyan, takot, at ang kawalan ng pag-asa matapos madurog ng isang mas magaling. Bakas na bakas sa kanyang mukha. Alam niya, simula ngayon, sa mundo ng cardiac surgery, hindi na siya makakaharap pa. Tiningnan ko siya, at mahina kong sinabi, Professor Zhao, sa susunod mong pagtuturo, siguraduhin mong updated ang mga teknik mo.
At isa pa, ang operating table ay hindi entablado para sa kasikatan. Ang buhay ng tao ay hindi mo laruan para ipagyabang ang iyong galing. Pagkasabi nyon, hindi ko na siya pinansin at dirdiretsong lumabas ng operating room. Sa sobrang kahihiyan ni Zhao Dehai, bumili agad siya ng plane ticket ng gabing iyon. Tahimik siyang umalis sa syudad na nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Sa observation room, napaupo sa silya ang Dean at si Wang Kai, basang-basa ng malamig na pawis. Pinanood nila akong lumabas, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Alam nila na ang huling alas na ginamit nila laban sa akin ay hindi lang ako nasaktan, kundi dinurog ko pa sa pinakamatingkad at pinakamatinding paraan. Tumunog ang cellphone ko. Ang mayor mismo ang tumawag. Sa telepono, sa boses na halos nanginginig, paulit-ulit siyang nagpasalamat sa akin. Pagkatapos niyang magpasalamat, nag-iba ang usapan niya. Tinanong niya, Direktor Chen, nabalitaan ko, nitong mga nakaraang araw sa ospital. Tila may mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari. Tiningnan ko ang 2 taong namumutla sa observation room. Ngumiti ako. Opo, Mayor, tungkol sa pamamahala ng ospital. Mayroon po akong ilang impormasyon, hindi ko lang alam kung makakatulong ito sa isinasagawang paglilinis sa sistema ng kalusugan ng syudad. Para magsilbing basehan, naging matagumpay ang operasyon sa ama ng Mayor. At dahil sa matagumpay at makapigil hiningang operasyon na iyon na nagligtas ng sitwasyon, ang reputasyon ko sa City First Hospital ay umabot sa rurok nito. Nasaksihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kahusayan sa teknolohiya na walang makakapantay. At nasaksihan din nila ang mga palpak na sabuatan ng mga payaso. Kung gaano sila kadaling pabagsakin sa harap ng tunay na galing. Napilitan ng ospital na tuparin ang kanilang pangako noong nakaraang pagpupulong sa internal na sistema. Inilabas nila ang detalye ng lahat ng butay at bonus para sa nakaraang taon. Noong inilabas ang Excel spreadsheet na iyon, nagkagulo ang buong ospital. Ang pagsusumikap at kakarampot na sahod ng mga frontline medical staff ay naging isang nakakagulat na kabaligtaran sa napakaraming uri at malalaking halaga ng bonus ng mga nasa administrasyon at logistics. Lalo na si Wang Kai, bukod sa 50,000 project subsidy niya. Kapag pinagsama-sama ang iba't ibang Management Contribution Awards at Coordination Organization Awards, ang kabuuang bonus niya sa isang taon ay mahigit 3 beses pa sa kinikita ko bilang pangunahing surgeon sa cardiac surgery. Nag-alab ang galit ng buong ospital. Hindi mabilang na mga tao ang humihingi sa internal website na parusahan ng matindi si Wang Kai. At ayusin ang sistema ng administrasyon. Dahil sa matinding pressure, walang nagawa ang director kundi i-anunsyo ang pansamantalang suspensyon ni Wang Kai para sumailalim sa internal investigation. Pero alam ko, pakitang tao lang ang lahat ng ito. Hanggat ang director ang nakaupo sa posisyon na iyan, marami siyang paraan para protektahan ang bayaw niya. Kapag lumipas na ang issue, maaari pa ring bumalik si Wang Kai sa ilalim ng ibang pangalan para maghari-harian ulit. Hindi ako pwedeng umasa sa kanilang sariling investigasyon. Ang gusto ko, ay puksain sila hanggang sa ugat. Isang gabi, kumatok si Lizzie sa pinto ng opisina ko. Palihim niyang, kinuha mula sa kanyang damit ang isang USB drive at inilagay sa mesa ko. Sir, ito po ay isang bagay na hindi ko sinasadyang natuklasan. Sa tingin ko po, dapat ko itong ibigay sa inyo. Tiningnan ko ang kanyang mga matang namumula sa puyat at nagtanong. Ano ito? Hinaan ni Lizzie ang kanyang boses. Si Wang Kai at ang asawa niya, palihim na nagrehistro ng isang medical device company. Sa nakalipas na 2 taon, karamihan sa mga high-value consumables ng cardiac surgery department natin, tulad ng mga heart valve at vascular stent, ay galing lahat sa kumpanyang ito. Biglang kumabog ang dibdib ko. At saka, ikinumpara ko ang presyo nila sa market price. Ang presyo ng pagbenta ng kumpanya nila sa ospital natin ay mas mataas ng hindi bababa sa 30% kumpara sa normal na presyo. Kung gaano kalaki ang anomalya rito, hindi na kailangang sabihin pa. Nasa loob ng USB drive. Ang mga kontrata at invoice na palihim niyang kinuha mula sa procurement system, pati na rin ang nahanap niya sa business registration system. Ang registration information ng asawa ni Wang Kai bilang legal representative ng kumpanya. Mayroon ding ilang malabong recordings ng mga lihim na pag-uusap ni Wang Kai at ng mga supplier. Ang chain of evidence ay halos kumpleto na. Ito ay isang dambuhalang linta na nakakapit sa puso ng ospital. Sakim na sinisip-sip ang dugo ng ospital at ng mga pasyente. Tinitigan ko ang USB drive sa mesa. Para itong isang piraso ng nagbabagang bakal, naglalabas ng mapanganib na init. Tumingala ako at tiningnan si Lizzie. Ang tingin ko ay mas seryoso kaysa dati. Pinag-isipan mo na bang mabuti? Kapag inilabas mo na to, wala nang atrasan. Ito ay isang laban hanggang kamatayan laban sa kanila. Ang tingin ni Lizzie ay hindi matinag. Sir, nakapag-isip-isip na po ako. Nag-aral ako ng medisina para makapagligtas ng buhay. Para maging isang tunay na doktor, tulad niyo po. Ayaw kong makita na ang mga taong totoong lumalaban para sa mga pasyente, tulad niyo. Iaapihin at pagsasamantalahan lang ng mga lintang tulad ni Wang Kai. Ang ospital na to, may sakit. Kailangan itong dumaan sa isang malaking operasyon. Habang tinitingnan ko ang ningning sa mga mata ng binatang ito, naghalo-halo ang emosyon sa puso ko. Para kong nakita ang sarili ko 7 taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang USB. Tumayo ako at tinapak siya ng mariin sa balikat. Magaling.
Ang mga susunod na mangyayari. Ako na ang bahala. Hindi ako ganoon ka-inosente para ibigay ang ebidensyang ito na maaaring ikamati ko sa disciplinary committee ng ospital. Katumbas na rin yun ng pag-abot ng kutsilyo sa kakampi ng kalaban. Isang buong gabi ang ginugol ko sa pag-aayos ng lahat ng impormasyon sa USB at ginawa itong isang report na malinaw, lohikal, at may matibay na ebidensya. Pagkatapos, gamit ang isang bagong gawang anonymous na email, direkta kong ipinadala ang report na ito sa public complaint email ng disciplinary committee ng syudad. Pagkatapos kong gawin ng lahat, madaling araw na. Hindi ako tumigil. Binuksan ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ng telepono ng sekretarya ng alkalde. Pinadalhan ko siya ng mensahe. Maikli lang ang mensahe, pero bawat salita ay may bigat. Salamat po sa pag-aalala ng alkalde sa kalagayan ng aking ama. Bukod po roon, tungkol po sa problema sa pamamahala sa aming ospital, personal po akong nag-ipon ng ilang materyales. Hindi ko po alam kung makakatulong ito bilang reference sa kasalukuyang kampanya ng lungsod para sa integridad ng sistemang medikal. Hindi ko direktang binanggit si Wang Kai. Hindi ko binanggit ang korupsyon. Maingat ko lang na pinag-ugnay ang mga salitang, materyales, at kampanya para sa integridad. Naniniwala ako, sa talino ng alkalde, maiintindihan niya ang ibig kong sabihin. At naniniwala rin ako, na dahil sa utang na loob na pagliligtas ko sa buhay ng ama niya, bibigyan niya ako ng patas na tugon. I send. Ibinaba ko ang aking cellphone. Pinanood ko ang pamumula ng kalangitan sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito, tinaya ko ang lahat, ang huling dayami na magpapabagsak sa kamelyo. Nailagay ko na, ngayon, hihintayin ko na lang ang malakas na pagbagsak. Kinaumagahan, pagdating ko sa ospital, nakakita ako ng ilang itim na sasakyan na may espesyal na plaka. Natahimik na nakaparada sa harap ng administration building. May bumabang ilang lalaking seryoso ang mukha at hindi ngumingiti. Dir-diretso silang pumasok sa gusali. Ang mga taong mabilis makasagap ng balita sa ospital ay nagsimula ng magbulungan. Nandito na raw ang mga taga-disciplinary committee ng syudad. Balita ko, bumuo sila ng joint investigation team at dito na sila manunuluyan sa ospital natin. Alas 10 ng umaga, nagre-rounds ako. Isang malakas na kaguluhan ang narinig ko mula sa direksyon ng administration building. Pumunta ako sa bintana ng hallway at sumilip sa labas. Nakita ko si Wang Kai na inaalalayan ng dalawang lalaki sa magkabilang braso, papalabas ng administration building. Ang dati niyang makintab na buhok ay gusot na parang pugad ng manok. Mapatla ang kanyang mukha, at sumisigaw pa rin siya, wala akong kasalanan. Biktima lang ako, si Chen Lin Yuan. Siya ang naglaglag sa akin. Nakita niya akong nakatayo sa may bintana. Ang tingin niyang puno ng puot ay parang ahas na tumutuklaw. Walang emosyon ko siyang tiningnan. Nakita ko siyang walang awang isiniksik sa itim na kotse. Isang malakas na kalabog ang pagsara ng pinto. At tuluyan nang hindi narinig ang kanyang mga huling sigaw sa pagkabaliw. Lahat ay natigilan sa nangyari. Sunod, ang dean naman ang kinuha ng investigation team mula sa kanyang opisina. Sabi nila, para lang daw tumulong sa investigasyon. Nakayuko siya. Sa isang iglap, para siyang nawalan ng lakas ng loob. At mula noon, hindi na siya bumalik pa. Ang buong ospital ay yumanig na parang nilindol. Isinara ang administration building. Lahat ng mga account at computer ay agad na kinumpiska. Ang mga staff sa admin na dati mayayabang, ngayon ay takot na takot. Bawat isa'y kinakabahan na baka sila na ang isunod. Samantala, sa mga clinical department, iba naman ang pakiramdam. Ang matagal ng bigat sa hangin ay tila biglang nawala, kahit na sa labas ay hindi sila nagpapahalata. Pero ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata ay hindi may tatago. Napakabilis kumilos ng investigation team. Sa harap ng matibay na ebidensya, bumigay din agad si Wang Kai. Hindi lang niya inamin ang paggamit niya sa posisyon para kontrolin ang supply purchasing ng ospital at ang pakikipagsabuatan sa kumpanya ng asawa niya. Para magnakaw sa kaban ng bayan at tumanggap ng malalaking kickback, para gaman ang kanyang sentensya. Ibinunyag din niya ang iba pa niyang mga kasabwat sa katiwalian. Lahat ng kanilang maruruming gawain ay lumabas. Ang laki ng perang sangkot, at ang dami ng mga taong kasama ay ikinagulat ng buong health system ng syudad. Isang malawakang kampanya laban sa korupsyon na nagsimula sa First City Hospital. Ang mabilis na kumalat, at ako, ang nagsimula ng lahat ng ito, ay parang walang kinalaman. Tulad ng dati, nagre-rounds ako, nagkokonsulta, at nag-oopera. Parang hindi ako apektado ng kaguluhang nangyayari sa labas. Si Lizzie ay tuwang-tuwang tumakbo sa opisina ko. Halos magtatalon sa galek habang ibinabalita ang mga pinakabagong pangyayari. Dok, opisyal nang inaresto si Wang Kai. Pati ang dean, tinanggal na sa pwesto. Narinig ko, marami raw sa admin ang voluntaryong sumuko na. Tumango lang ako at iniabot sa kanya ang isang patient chart. Alam ko, sige, kunin mo ang resulta ng test ng pasyente sa kama numero 3 at dalhin mo sa akin. Tiningnan ni Lizzie ang kalmado kong mukha at unti-unting nawala ang kanyang pananabik. Kinamot niya ang ulo, medyo naguguluhan. Dok, tayo. Nanalo tayo. Bakit parang hindi ka masaya? Tumingin ako sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Binawi lang natin ang dapat ay sa atin naman talaga. Inilagay lang natin ang mga tao at mga bagay sa tamang lugar nila. Kinabukasan, lumabas ang balita.
Si Wang Kai ay nasentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. Ang Dean ay tinanggal sa serbisyo at isinailalim sa judicial proceeding. Ang kaso ng korupsyon sa First City Hospital ang naging halimbawa sa paglilinis ng buong medical system ng syudad. Matapos ang lahat ng gulo, mabilis na umaksyon ang nakatataas. Nagpasya silang magtalaga ng bagong dean mula sa isang kilalang teaching hospital sa kabisera. Siya ang mamumuno sa muling pagbangon ng First City Hospital. Ang pangalan ng bagong dean ay Lin Zhengday. Isang cardiovascular expert na kilala sa buong bansa, sikat sa kanyang striktong estilo, paggalang sa teknolohiya, at bakal na kamao sa pamamahala. Alam ng lahat na isa siyang dalubhasang tunay na nakakaintindi sa trabaho. Hindi isang bureaucrat na umangat dahil sa koneksyon. Sa unang araw ng panunungkulan ni Director Lin, hindi niya tinipon ang buong ospital para sa isang malaking pagpupulong tulad ng mga dating pinuno. Para magsalita ng mga walang laman na formalidad, ang una niyang ginawa ay magsuot ng puting coat at magsimula sa emergency department. Binisita niya isa-isa ang mga clinical department nang walang maraming kasama. Isang sekretarya lang ang kasama niya para magtala, kung saan man siya magpunta. Doon siya nakikipag-usap sa mga frontline na doktor at nurse. Nagtanong tungkol sa bigat ng trabaho, tungkol sa sahod at benepisyo, tungkol sa career development. Nang makarating siya sa cardiac surgery, sa opisina ko, nanonood ako noon ng isang video ng operasyon. Hindi niya hinayaan ang sekretarya na ipaalam ang pagdating niya. Tahimik lang siyang tumayo sa likuran ko at nanood sandali. Ang pag-handle sa left coronary artery, napakagaling. Isang kalmado pero malakas na boses ang narinig ko mula sa likuran. Lumingon ako, at nakita ang maalamat na bagong director. Mga nasa 60 taong gulang siya. Maputi na ang buhok pero masigla. Matalas at malinaw ang kanyang mga mata. May dala siyang kombinasyon ng pagiging maginoo ng isang iskolar at autoridad ng isang leader. Tumayo ako, Director Lin. Ikinaway niya ang kanyang kamay, senyales na umupo ako. Siya mismo ang humila ng upuan at umupo sa tapat ko. Walang kahit isang salitang pambungad. Diretsahan agad, Chief Chen, bago ako pumunta rito. Pinanood ko ang buong video ng aortic dissection surgery mo kamakailan. At narinig ko na rin. Ang lahat ng nangyari rito noon. Tumingin siya sa akin. Puno ng paghanga at pagkilala ang kanyang mga mata. Pumunta ako rito, at ang una kong gustong gawin ay formal kang imbitahan. Na maging Vice Director for Medical Affairs ng ating First Municipal Hospital. Natigilan ako, Vice Director. Isang posisyon na hindi ko kailanman inisip. Bigla na lang inilatag sa harapan ko. Sa totoo lang, medyo nag-alinlangan ako, matapos ang lahat ng gulong pinagdaanan. Pagod na ang puso ko. Gusto ko na lang bumalik sa pagiging isang simpleng doktor. Malayo sa mga komplikadong gawaing administratibo at awayan sa politika. Sinabi ko sa kanya ng tapat ang iniisip ko. Director Lin, salamat po sa tiwala ninyo. Pero baka hindi po ako angkop para sa pamamahala. Gusto ko lang pong mag-opera ng maayos. Ngumiti si Director Lin. Mahinahon ang kanyang ngiti. Lin Yuan, naiintindihan ko ang iniisip mo. Pero, naisip mo na ba na ang isang mahusay na sistema, kumpara sa isang mahusay na doktor, ay mas maraming buhay na may iligtas? Tumingin siya sa akin. Naging napakalalim at taos-puso ng kanyang tingin. Kapag ikaw na ang umupo sa posisyong iyon, saka mo lang tunay na mapoprotektahan ang mas maraming mabubuting doktor na tulad mo na nagsusumikap sa front lines. Saka mo lang matitiyak na ang kanilang mga scalpel ay hindi pupurol dahil sa panlalamig ng loob. Tama siya, ang paglaban ko ng mag-isa. Maaaring magdulot ito ng panandaliang tagumpay pero kung hindi magbabago ang sistema. Kung mananatili ang bulok na kalakaran, tiyak na may susunod na Wang Kai. At isang di makatarungang pangyayari ang tiyak na mauulit balang araw. Limitado lang ang kaya kong gawin ng mag-isa. Matapos ang mahabang pananahimik, sa wakas ay nagsalita na ako. Tinatanggap ko, pero mayroon din akong mga kondisyon. Una, gusto kong ma-promote agad ang grupo ng mga bata at responsableng doktor sa pangunguna ni Lizzie. Bigyan sila ng pagkakataon. Pangalawa, ang plano para sa reforma sa sahod ng buong ospital ay dapat na nasa ilalim ng aking buong pamamahala. Ngumiti si Director Lin. Tumayo siya, at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Walang problema,